Benji Santiago, tuwing Sabado, dito lamang sa DZAR Sunshine Radio. DZAR Sports Hour. DZAR 1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Muli nating balikan, Bayaning Manggagawa, Bayaning OFW. Alright, tuloy-tuloy na ho kami dito sa ating edisyon ng ating Bayaning Manggagawa, Bayaning OFW ngayon pong araw na ito ng Tuesday na ipaliwanag na sa atin ni Sir Marco yung benepisyo ng pagiging kasapit. Compulsory ito, ulitin lang natin na Sir Marco para sa hindi ibig sabihin na kung sino lang yung gusto. When we say compulsory, lahat ng mga OFWs natin ay dapat maging beneficiary nitong insurance na to. Opo, but tandaan po natin, para po ito sa mga agency hired. Kapag agency hired, yes. So through agency. Ayan. So, ang magbabayad kasi talaga nito ay yung employer sa abroad para sa benepisyo ng mga pamilyang OFW. Ayan. Kaya kung kayo ay may kapamilya kayo na umalis na dumaan na proseso ng legal ng mga agency, correct. Ay dapat sila ay covered nito. Tama po. Ayan. At mamaya uulitin ulit natin yung mga benepisyo ng pagiging covered nito. Pero pag-usapan naman natin itong ER card. Ano nga ulit itong ER card? Ito huy kayo pa lang unang nag-market nitong parang yung bang tawag, may Prepaid. yes. Prepaid, Okay. So, ang Paramount pala ang naunang mag-market nitong magandang produkto na ito na tinatawag nga ninyong ER card. Pakipaliwanag po, Sir James, para naman doon sa ating mga nakikinig itong ER card po na ito. Salamat, Sir Tony. Bale, pansin po natin na kadalasan sa buhay, kung kailangan mo na maihatid ang iyong mahal sa buhay o ang iyong kaibigan, kapamilya sa emergency room dahil nakarana sila ng aksidente or sakit, kung kailan mo siya itatakbo sa ospital, yun yung panahon na wala kang pera. At napapansin po ng Paramount ito, kaya kami po ay nag-isip ng isang napakagandang produkto na tinatawag nating ER card or Emergency Room Card. Nang sa gayon, kapag ang isang tao may hawak nito, hindi siya mangangamba. Pwede siyang pumunta kaagad sa ospital at gawin yung paggagamot na kailangan niya. At yan lang ang aaabot niya. Wala siyang kailangan dalang pera. Matutulungan siya sa ospital. Yeah. So, ibig sabihin nito, Sir James, sagot ng ER card yung lahat ng gagastusin sa hospital. Tama po. Lahat po yan. Baka isipin po natin na yun lang pong treatment. Di po, no? Kung halimbawa, ang isang tao po, sabihin na lang natin tinakbo ng pamilya dahil siya nabalian. At kailangan siya merong gamot, casting, x-ray, tapos yung doctor's fees, anything po that has to do Even with... Even operations. Basta ginawa yan sa emergency room dahil po doon sa emergency case na yun, sasagutin po yan itong prepaid card ng Paramount ER card. So ito ho ay isa rin sa mga benepisyo ng pagiging covered ng ating mga OFW or separate ito. Kumbaga kahit hindi ka OFW ay pwede kang mag-avail nito. Tama po, maganda po yung nabanggit nyo. No? Hindi ka kailangan maging OFW. This is separate product na in fact yung mga OFW pong kaibigan natin na sa abroad, kinakabahan sila ang mga pamilya nila dito, paano hindi sila covered? Pwede po nilang ibiling kanilang mga mahal sa buhay dito ng Paramount ER card, sa ganun ko ano pong emergency, pero pong pinanghahawakan ng kanilang mahal sa buhay. Kasi totoo yun, Sir James, na marami tayong mga kababayan na masakit man sabihin na mamatay ng hindi man lang natingnan ng doktor dahil nga sa alam naman natin pag nagpa-hospital ka malaking halaga yung kailangan mo lalo na nga kung emergency. So at least kung meron sila nitong ER card na ito, yung pangamba nila na baka sa albularyo lang nila ituloy na nila sa ospital. Hanggat magkano po yung pwedeng ma-avail ng isang Paramount ER card holder, Sir James? Hanggang sa total amount po ng card na kanilang binili. Meron po kasi iba-ibang klaseng card dito. Meron pong isa na
5,000 pesos ang coverage ng kanila pong card. Yung isa naman po, 10,000 pesos yung coverage. At yung pangatlo po, 15,000 yung coverage. So, pwede nilang ma-avail yun up to that amount po. So, depende dun sa halaga ng card na kanilang Bibilin. bibilin. Opo, correct. So, paulit po ulit yung, yung mga halaga ng card. Tatlo po yan. Yung pinakamababa po, 5,000 pesos po yung coverage ng card. Yung pangalawa po, 10,000. At yung pangatlo, 15,000 po. 15,000. Oho. Okay. So halimbawa ako po ay may 5,000 halaga ng aking Paramount card at itinakbo po ako ng aking family sa accredited hospital dahil sa isang emergency. Tapos ang nagastos ko sa akin hong treatment ay mas mababa dun sa halaga ng aking card. Sabihin na natin 3,000 lang. Kayang sagutin ito ng aking Paramount card, wala hong perang ilalabas, ganun po ba? No, wala po siyang ilalabas. Kahit po pati yung doctor's fees, sagot po nung Paramount ER card na yan. Yun lang po isasubmit nila. Tatanggapin po yan ng accredited hospital na pinagamitan nila. Wala na silang kailangan bayan. Alright, so may mga accredited hospital. Ibig sabihin, hindi sa kahit sang hospital. Kumbaga, may mga accredited hospital po na dapat puntahan yung mga cardholder natin. Correct. Ang good news po dyan, kami po in partnership with MedAsia na meron po siyang network of over 360 hospitals nationwide. Kahit ano pong region, meron po tayong hospital na mapupuntahan kasi accredited po tayo ng MedAsia. So, alamin lang nila yung mga hospitals na yun. Saan nila pwedeng malaman yung mga accredited hospitals po na yun, Sir James? Opo. Pag bumili po sila ng card, nakalaki po doon isang listahan na nandoon po lahat ng hospital na pwede nilang puntahan. Depende po sa region kung nasaan sila. Kaya madali pong tignan at silipin kung saan sila kailangan pumunta. Alright. So, halimbawa pong 5,000 ang Paramount ER card ko. Tapos 3,000 pesos lang ang nagamit doon sa treatment ko sa accredited hospital. Paano po yung may tira pang 2,000 Ano ho mangyayari doon? Okay. Bali, ito po kasing Paramount ER card, one-time use po siya na card. Kasi isusurrender po natin yung pambayad. Okay. So, sa madaling salita po, dahil sinorender niya yan, nagamit niya na po yung amount na kailangan niya para bayaran yung nangyaring emergency sa kanya. So, kung iisipin po ng taon, naku, may natira pang 2,000. Actually, nakatipid sila eh. Kasi alam niyo po ba, yung 5,000 pesos na card na binabanggit ko, ang halaga lang po nung kung bibili nila yun, 400 pesos lamang. So, sa madaling salita, nakatipid po sila dahil sa 400 na pinambili nila, 3,000 po yung na-avail nila sa card. So, once na sila ay na-admit o kumbaga na-emergency sila. Pag binigay nila yon, kung magkano man yung halaga nung one time lang nagagamitin yung card na yan. Tama po. Yan po. Ganun po siya. So, bibili na lang sila ulit? Ulit, opo. Pwede po yun kahit ilang beses sila ulit bumili. Up to a maximum of 3 cards that can be used per a given year na kakailanganin nila yun, pwede po. So, yearly to, Sir James? Opo, yung effectivity po ng isang card is good for 1 year upon activation. Kaya kung nagamit niya na yun at gusto niya uling makover, bili lang mo siya ulit. Tapos pa-activate niya lang ulit. Another 1 year upon activation yung susunod niya. Alright. Kung hindi naman yung nagamit on that particular period, abay, diswerte nyo at hindi kayo nagkasakit. What is 4,000 o what is 400 or kahit pa 500 kung ikaw naman hindi ka naman hindi nangamba yung pamilya mo. Tama po. So hindi naman nasayang 'yan, Sir James. Opo. Okay. Magandang tanghali po sa inyo. By the way, doon nga pala sa mga gusto hong magtanong sa amin, pwede ho niyong idaan, hindi ko kabisado yung aming mga telepono dito, pero pwede niyong idaan through text. Just type DZAR, lagyan po niyo ng space, tapos yung inyong pangalan, tsaka yung inyong address para naman ma-acknowledge namin kayo. At send nyo lang po yan sa 2299. Like itong ating texter, hindi ko nababanggitin ang iyong buong numero. Magandang tanghali po sa inyo. Pasensya na po, maaari ko pang malaman kung ano-ano yung mga benepisyong makukuha sa inyo. Well, sige, bagamat nabanggit na ni Sir Marco, uulitin ulit namin para sa inyong mga hindi ho marahil ganap na narinig yung ating Sir Marco, paulit naman ho para dun sa benepisyo ng ating texter. 5073 yung last 4 number ng kanyang cellphone.
Okay, maraming pong salamat, sir. Ang coverage po natin sa Republic Act 10022 para sa ating mga manggagawang nasa abroad, ano? Number 1, meron tayong natural death. Aabot po yan ng $10,000 sakaling mamamatay. No, meron na accident death. Kung aksidente ang dahilan, dadagdagan po natin yan ng $5,000. At kung siya ay madi-disabled, aabot po siya ng 7,500. Kagaya nung na-mention ko kanina, meron po certain percentage lamang po kung sakali. For example, bigyan ko example para maunawaan po natin. Na halimbawa, ang reason ng kanyang disability, total and irrecoverable loss of use of sight. Kung isang mata lang po ang talagang hindi na ma-recover, hindi makakita, 50% lang, 50% ng 7,500. So, ganun po yon. Pero kung dalawa na po yon ay 100%. Ayun po example at marami po yon, hindi natin i-detalye ang lahat. Kung daliri lang, meron din pong coverage para sa daliri. Pero kung daliri po, dapat at least 4 na daliri. Para mabigyan natin ng coverage, and that is 40% ng 7,500. Yan, ganun po. Okay. Pero pag sinama na po yung thumb, naputol na, kasama na thumb, at 4 total fingers, na yun. 50% lamang po yun. 50% lang yan. 50% lamang po yun. Para maging 100% po yan, dapat dalawang kamay. Dalawang kamay dalawang na paa. yan. Yan, ganun po Okay. yun. Para may value lahat ng mga ating mga limbs. Yan. Alright. Sige po, keep on texting, Mary. Sige, tinatanong kasi ni Mary ng Pasig City, yung mga branches. Sige, maya-maya ng konti. Sir James, ituloy lang natin yung ating binabanggit. Sige Kasi po. you mentioned na mayroong 3 card tayo, di ba? Opo. Na may iba-ibang mga halaga. I-differentiate natin. Ano naman yung pagkakaiba ng 3 cards na nabanggit natin kanina, Sir James? Ayan. Gumawa po tayo ng 3 version nun para po kahit na hindi natin kaya yung pinakamahal na version, meron pa rin tayong matatanggap na pang emergency room. Yung pong 5,000 pesos na coverage, 400 lang pong halaga nun. Pwede nyo pong gamitan up to 5,000 sa emergency room na coverage. At may kasama po siyang accidental death benefit worth 10,000 pesos. Kaya po, halimbawa, ang case po ng isang kababayan natin, tinakbo dahil po siya na aksidente at sa kasamaang palad, pagdating po sa emergency room, habang tinitreat siya, may nangyari na, hindi na siya nabuhay. Meron pa rin po makiklaim yung family na up to 10,000 pesos accidental death. Yung pa lang po yung pinakamura nating card. That's 5,000. Opo. Okay. Yung 10,000 pesos po nating card is only worth 700 pesos. Ang kasama po niyan, maliban sa 10,000 emergency room coverage, meron din po siyang 10,000 accidental death, tulad po ng kanina, pero meron po siyang kasama pang 10,000 pesos na burial assistance kung natural case. Kasi di naman po lahat ng tinatakbo sa emergency room dahil sa aksidente. What if po inatake lang yun sa puso, tinakbo doon, at yun po ang cause ng kanyang demise, pwede po siya lang mag-claim ng 10,000 pesos burial assistance maliban po doon sa binayaran 10,000 natin yung emergency room nila. At yung pangatlo po natin, yung 15,000 pesos na card, yun po yung pinakamaganda. Kasi maliban po sa up to 15,000 pesos na emergency room coverage, ang accidental death benefit niya po ay hindi 10,000, 30,000 pesos. At maliban po doon sa sinabi ko kaninang meron pang burial assistance, meron pa po itong hospital income benefit. Ano po yun? Kasi di po ba, minsan, pag tinatakbo natin sa emergency room, sasabihin ng doktor, nako, kailangan i-confine yung tao. Ito pong 15,000 pesos na card, meron po siyang confinement benefit. Up to 5 days po yan. 1,000 pesos per day, ang pwede niya pong i-reimburse sa Paramount kapag ka siya po yung na-confine sa hospital. So, mababayaran po natin 1,000 pesos per day for 5 days pag ni-reimburse niya sa Paramount. So yun yung kaibahan nung 3 cards na yun na binanggit natin kanina, yung 5,000, 10,000 and 15,000. Tama po. Opo. So ulitin lang natin na hindi lang ito para doon sa mga OFWs, kahit sino ay po pwedeng makinabang dito sa e-card na ito na pinag-uusapan natin, Sir James. Opo, yun po ang napakagandang bagay rito. Kasi pag pinag-usapan natin, Sir Tony, yung insurance, minsan may mga tao sabihin, di ko na kaya yan kasi hindi na coverable dahil sa edad ko, dahil sa health ko. Ito pong Paramount ER card, kahit po may pre-existing condition, ibig sabihin kahit may sakit po kayo, pwede kayong bumili nito, bata, matanda. Ano po, as young as 4 years old,
as old as 64 years old, pwede pong bumili nito. So kahit mayroong existing ng karamdaman, halimbawa yung isang tao, Opo. ay pwedeng bumili nitong card na to. Opo. Oo, Opo. yun Kahit naman. meron siyang kidney problem, heart problem. Minsan pag bibili ka ng life insurance sa kumpanya, hindi ka natatanggapin kasi may problema ka na. Ito po pwede nilang bilhin, no questions asked. Yun. That makes Paramount different among others. Exactly. Yung, So kahit anong ospital pwedeng gamitin itong card. Basta po accredited. Accredited, ayan. Actually, pwede rin po sa non-accredited kung ang case po nila is vehicular accident, Sir Tony. Halimbawa po, tumatawid na sagasaan or nagda-drive na aksidente. Kung ganun po, na kailangan itakbo sa non-accredited, pwede po nilang ipa-reimburse up to 80%. Up to 80%. Opo. Alam nga namang hanapin mo pa yung accredited kung ano na talaga, delikado na yung lagay. So kung alin yung malapit na ospital, pwede mo nang dalhin doon. Opo. Basta Vehicular accident lang yung Okay. Madali daw bang ma-activate itong ER card na ito na pinag-uusapan natin? Napakadali po. Ako po mismo, sumubok niya, napatunayan ko madali. Nung ako'y bumili ng aking card, ni-scratch ko lang po yung likod para makita ko yung PIN number. Tinawagan ko po yung hotline. Tinanong lang po pangalan ko, edad ko, anong trabaho ko, pangalan ng misis ko, pangalan ng mother ko, saan ang aking address. Okay na. Sabi lang po sa akin, mag-antay ka lang ng 72 hours. Ma-activate yan after 72 hours. Anytime after that, pwede mo nang gamitin for 1 year. So, tatawagan ka, babalikan ka ng tawag para ipaalam sa'yo na your card is now activated, parang ganon. Hindi na po kailangan Hindi na kasi automatic na po yun. On the, after 72 hours, activated na po agad yan. Sa mga magtatanong naman, paano naman daw ito magagamit sa ospital? Ipipresenta rin lang, paano ito? Opo, ganun lang po siya kadali. Pagka po'y tinakbo sa accredited hospital at tapos na po yung treatment sa akin at na-determine na okay na ako, doon na po yung bayaran, di po ba? Aabot lang po ng aking family member kung kaya kong ako. Abot ko lang po yung card ko sa bayaran, sabihin ko, eto po yung card ko, MedAsia, tapos submit ko lang po yun, tatawagan lang po nila yung MedAsia to confirm na ako yun. Basta meron akong dalang ID ko to confirm na ako nga yung tao na may-ari nun. Ganun lang po kadali ang proseso. Ilan daw pong card yung pwedeng magamit? So, kunyari po marami akong binili. Bumili po akong 5 pirasong card para sa akin. Isa-isa lang po ang pag-activate nun. Kaya kung na-emergency po ako, isa lang ang pwedeng gamitin. Tapos yun ang pambayad ko. Tapos after that, tag ako uli para i-activate yung isa ko. Yung isa naman. For one at a time. One at a time. So, pwede silang, the more cards na meron sila, okay lang yun. Pero, ang paggamit nun, isa-isa lang. Once per emergency. Opo. Tama. Okay. So, paano raw makikinabang ang ating mga kababayan na nasa abroad? Kagaya po ng nabanggit ko kanina, iniisip po natin, minsan nangangamba tayo pag malayo tayo sa ating pamilya. Paano kaya sila? Ako lang yung covered ng OFW protection. Paano po yung aking mahal sa buhay na naiwan dito? Padala nyo lang po ng pera pambili ng Paramount ER card dito. Andito po yung ating napakaganda at masipag na branch manager, si Miss Hermie Martin, na handa pong tumanggap ng inyong tawag at para bigyan kayo nitong Paramount ER card. Patawagin nyo lang po sila kay Miss Hermie Martin sa 697-5295. 697-5295. Yan po ang landline niya or yung cell number pong 0927-934-1904. At i-text nyo lang po siya at tutulungan niya po kayong makakuha nitong Paramount ER card. Alright, balikan natin itong ating mga hanging dito from our viewers and listeners. Saan po yung mga branches ng Paramount Insurance? Tinatanong ng ating texter na si Mary na taga-Pasig. In fact, marami po tayong branches. Meron po tayong 25 non-life branches nationwide at meron naman tayong 60 life branches nationwide. Napakarami po niyan kung tatanungin niyo po. Isahin natin, napakahaba po niyan. Sa key cities na lamang po dito sa Metro Manila, siyempre meron tayo sa Makati,
Meron tayo sa Alabang, meron tayo sa Binondo, ganyan. Pag bababa naman tayo, meron po tayo sa mga Laguna, Calamba. Sa kanila sa Batangas. Pasig, meron ba? Sa Pasig, Anong malapit sa Pasig? Ang pinakamalapit na... Meron tayo sa Quezon City. Quezon City. May non-life office po tayo doon. Yan. Pwede So, po tayo sumambong. Mary QC, anyway, malapit lang naman yon. Si Vicky na taga-Taguig, ano ang kaibahan nito sa ibang insurance? Sir James, anong kaibahan nitong ating mga binanggit na ito sa... Well, yun na nga, madaling kausap. Sabi ni Sir Marco, maliban sa madaling kausap, ano pa yung kaibahan nito sa ibang insurance? Kasi po itong Paramount ER card po, maganda rito. Meron po kayong pagpipilian 3 variants. Hindi po katulad ng iba na existing ngayon na iisa lang po yung variant nila at medyo pricey. So, paano po kung yung ating mga kababayan na hindi pa kayang maabot yun, kawawa naman kung hindi sila makabili. Magkaka-emergency nila pala sila in the near future. Ang kagandahan po dito sa Paramount, 3 po yung variant natin. As low as 400 pesos, makakabili po kayo ng 5,000 coverage. Kami lang po ang mayroon yan. Yun. So, yung 5,000 na halaga ng card, bibilhin nila yan ng 400 pesos. Opo. Okay. Yung 10,000 is 750? 700. 700. Ano ko? Tinubuan ko na ng 50 ng Hermie eh. Typing. And yung 15,000 natin ay magkano, Sir James? 1,200 lang po. 1,200. Opo. At ang dami hong mga kaakibat na binipisyo doon. Tama sa po. mga kung alin, actually doon sa 3, alin man ang piliin nila doon merong dagdag na binipisyo yung holder, di ba? Tama po. Okay, si Jay ng Cabanatuan. Jay, magandang hapon. Mayroon din bang branches sa ibang bansa? Local po tayo. Local. Domestic po tayo. So, dito po ang ating mga branches. Jay, dito daw, dito sa Pilipinas lang, wala sa ibang bansa. Pero yung sinabi nga ni Sir James, kung OFW kayo at nag-aalala kayo dun sa inyong naiwan dito, ibilin nyo na lang. Wag na lang kayo magpawala ng card para dun sa wala namang designated. Ito ay para sa anak. Kumbaga, kung sino man yung mga ilangan dun sa pamilya ay ganun po ba? Maganda pong tanong yan. Kasi ito pong card, pag binili nyo prepaid card, para lang po kayong bumili rin ng mga prepaid card na pang cellphone, di po ba? Once na inactivate nyo po, yun, dedicated na yun doon sa taong yun. So, halimbawa po, may card ako, niregaluhan ko si Marco. So, pwede ho yun, no? Pero once gamitin na ni Marco yun, itawag niya na at i-register niya sa pangalan niya, siya na yung may-ari nun. Okay. Kaya, tama po kayo, pwede hong ipamili ng OFW yung kababayan natin, maraming cards, tapos sabihin niya sa misis niya, sige, bigyan mo yung mga kamag-anak natin yan. Pwede pong panregalo yan. Napakaganda pong bagay. Ayun. So, ito yung isa sa mga, kumbaga, dapat napapalaganap natin itong binipisyong ito na ipinagkakalob nga ng Paramount. Kasi may notion sila sa insurance, Sir Marco. I'm sure you're aware. Yung iba ayaw nung ang lakas-lakas ko pa. Kasi parang ang kanilang Ma'am Hermie, siguro kayo din ay nakaka-encounter before na parang hindi, malakas pa naman ako. Parang akala nila pagka kumuha ka ng insurance, hindi po, iba na ho ngayon ang benepisyo na pwede niyong pakinabangan kung kayo ho ay makukover ng insurance, Sir Marco, Sir James and Ma'am Hermie, di ho ba? Tama po. Kaya doon sa atin hong mga kababayan, napakadali lang ho na pakinabangan po ito. So, bago tayo magtapos, saan ho ba kayo pwedeng matawagan? Baka, I'm sure kulang yung ating sandali para ipaalam natin sa kanila yung benepisyo na pwede nilang pakinabangan. So, to know more about the product at yung benepisyo, saan ho ba pwedeng tawagan kayo? Okay. 3 bagay lang po, no? Una po, meron po kaming Facebook profile. So, puntahan nyo lang po kami, type nyo lang po Paramount Life and General, makikita nyo po kami ron. Pangalawa po, meron po kaming website, Paramount, tignan nyo lang po ang paramount.com.ph. Or pangatlong pinakamaganda po, pag may kaharap kayong kausap, ang napakaganda po, masipag namin na branch manager, si Miss Hermie Martin, tawagan nyo lang po siya sa 0927-934-1904 o kaya sa kanya pong landline 697-5295. Okay. So, 697-5295. Ito yung landline mo, Ma'am Hermie, or yung mobile number naman ay 0927-934
Okay. So, sige po, baka mayroon pa kayong mga nais na ipaabot bago tayo makautang tayo ng ilang mga sandali doon sa susunod bago ho tayo tuloy ang magtapos. Sir Marco, baka may mga gusto ko pang sabihin before we totally wind up this afternoon. Gusto ko lang po sana i-encourage ang bawat mga Filipino, kahit kayo po ay OFW o hindi, na hanggat meron po tayong panahon, may pagkakataon, may resources tayo to buy an insurance, do it now. Kasi ang insurance po, yung binabayad po nating premium, hindi po yan dagdag na obligasyon. Actually, ito po ay napakagandang paraan to meet the obligation that you and I, all of us, already have. We already have an obligation sa ating pamilya. We owe it to our families. No? Tsaka hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Tandaan natin, life insurance is bought not because someone will die, but someone must live. No? Ganun po yung message po na insurance. Yes, okay. Sir James, your turn. Opo. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon to na binigyan ng Sunshine Radio para po pamahagi namin ang aming paniniwala. Napakaganda po ng programa ng insurance para po matulungan natin ang ating sarili at ang ating mahal sa buhay at ang ating kapwa. Ang kagandahan po sa Paramount, hindi kailangang may mawala. Pwede kang makinabang kahit na walang masamang mangyari sa iyo. Kaya po namin tugunan yan. Kung meron kang karamdaman, pwede ka pa rin naming serbisyohan. Wala pong mawawala sa inyo pag kayo kumausap ng isang taga-Paramount. Kahit ano pong kailangan nyo, matutulungan kayo. Car insurance, fire insurance, life insurance. Name it. You name it, we have it. Okay, thank you Sir James. And Ma'am Hermie, your turn. Baka meron din po kayong gusto kasi kayo yung hahanapin, kayo yung tatawagan. Yes, maraming salamat sa Sunshine Media Network International. Ang number 1 ngayon dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Salamat sa pag-invite ninyo sa amin. Talagang pinagmamalaki ko ang Paramount kasi 30 years na ako dito. So lahat ng mga client ko talagang satisfied, saka ang bilis magbayad. Ayun. Ano to? Package ito, investment, retirement, lahat ng mga benefits ng mga ng mga bawat individual nandito na lahat. At nakaka-avail din ng loan kasi nag-accumulate ng cash value. Kulang na nga lang yung oras natin, hindi na Pero yun, magpa-part 2 tayo kung kailangan nating mag-part 3 para lang maipaalam sa kanila yung benepisyo ng pwede nilang pakinabangan. We will do that, Ma'am Hermie. Yes. Thank you very much. So, salamat po ng marami. Salamat, Sir Tony. Ang ating quote of the day na iiwan sa ating mga viewers ngayon. Quote of the day. Sabi ni Michael Jordan na bagong kasal, I failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed. So, kung kayo ho ay nabigo, hindi ho end of the world yun para sa inyo. Sige lang, hayaan yung makaranas kayo ng maraming pagsubok at ang hindi nyo pagsuko ay mga kahulugan ng inyong pagtatagumpay. With that, kami ho'y nagpapaalam na, pansamantala pero webiso, babalik ulit tayo. Salamat sa ating mga panauhin, sa ating mga live guests dito sa studio, ang ating mga kaibigan mula sa Paramount, Ma'am Hermie, Sir James, and Sir Marco. Thank you very much. Ako po si Tony Cuevas, hanggang sa Webes. Bayaning manggagawa, bayaning OFW. Inyong napakinggan ng malayang talakayan sa Bayaning Manggagawa, Bayaning OFW. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng maganda.